Sige po. Ayan, ayan. Wait lang po ah. Ganun ba yun? Oo, grabe talaga yung ano natin, yung product natin. Pastor, naka-record na po. Oo, oo. Yan, so, okay. So guys, start na po tayo, no? Again, good morning, good evening, good afternoon, kung saan man panig kayo ng mundo po. Welcome po sa ating health webinar series, of course, with Dr. Bani, no? Napakagandang opportunity din ito para sa atin kasi napakaganda po yung topic tonight. And basically, yung topic ni Doc, para sa akin, no? Matagal na rin ako sa health and wellness pero walang nagdi-discuss ng ganito, guys, no? And later on matututunan niyo po, no, about especially hormone, no? Yan yung expertise ni Doc Bani. So yung speaker po natin, just to introduce you po, Dr. Bani Bernardo. He's a diplomate in sexual therapy po and hormonal imbalance, USA po. Fellow Institute of Functional Medicine po, USA po yan. Fellow Integrative Oncology and Anti-Aging in Germany po. Diplomate Nutritional Biochemistry, UK. And siya po ang founder and medical director ng Nature's Link Wellness Clinic. So yan, meron pong clinic si Doc guys ha, sa Cavite, tsaka dito sa Mandaluyong po, no, along Shaw Boulevard. So minsan pumupunta ako sa clinic ni Doc po. So ngayon, no, ibibigay ko na po kay Doc yung floor. Guys, konting heart button naman dyan, no, at least para makita natin, meron tayong heart button dyan. Pwede tayong mag-react para at least alam ni Doc, no, na we are alive, no. So we are alive, we are listening. So sige po, heart button po tayo. Ilan po tayo sa call? 17, no? 17 po tayo ngayon sa call. Doc, the floor is yours. Go ahead, Doc. Thank you very much po. Thank you, Coach Alan. And then, of course, good evening, Pastor Nap. And then, of course, dun sa ating pong Po. 17 na ba? Ayan, oo. Good evening, good day, and good morning sa ibang lugar kasi alam ko meron din ako mga personal na in-invite. Hopefully, maka-join sila ngayon. Some of them, ang mga pasyente ko. Very exciting po tonight kasi from the past 2 weeks na sessions natin, basic po yung mga binibigay ko about hormonal imbalance. But this time, I will give you some clinical and laboratory na results ng talagang actual na mga hormonal imbalance na cases. And then of course, kaya nga sabi ko po natutuwa kasi just today, kung kayo po ay kasama po dun sa GC or kung bago pa lang kayo dun sa group chat po ng New You Life, ay makikita nyo talagang this afternoon lang po meron po kami nabigyan uli ng another amazing healing na talaga namang improvement dun sa kanyang iniinda na sakit. So kaya ako na-excite kasi uh, talaga namang talaga maipapantay nyo sa lahat ng klase ng pain management since yesterday and today, kasi 3 days po yung clinic ko, nung nag-start ako. But kahapon and today, out of 30 plus na pasyente ko, 7 ang makikita ninyo habang po ipine-present, sinishare ni Coach Alan yung aking slides, makikita nyo talaga na ang dami po nilang complaints. Yung pag-uusapan natin, may masakit ang ulo, may vertigo, hindi nakakatulog, may irritable bowel movement syndrome, may pain yung tuhod, may pain yung balakang, tapos meron po mga mental and emotional issues. Kahapon lang po, imagine nyo, 36 years old na pasyente. Imagine nyo, pinadala siya ng kanyang OBGYN na doktor doon po sa Mandaluyong, and alam nyo naman po kung yung Mandaluyong, kung familiar kayo, ay para po yun sa may mga mental health issues. At ang iniisip, kasi ang dami niya pong complain, nagkaroon siya ng depression, nagkaroon siya ng anxiety, ang iniisip yung lahat ng reklamo kasi wala pong makita. Kailangan niya magkumonsulta sa psychiatrist and then kailangan niya po magkaroon ng session doon sa loob ng Mandaluyong, hindi po sa labas. Just imagine nyo yung trauma sa pasyente at even doon po sa atin kasi may stigma po. Pwede kayong pumunta sa lahat ng espesyalista. Wag lang po sa psychiatrist. Kasi pag yun na po ang nirehistro sa
binigay sa inyong suggestion, hindi lamang po maitigma kayo sa pamilya ninyo, sa kakilala nyo, marites po kayo sa buong barangay na si ganito ay pinapunta sa Mandaluyong kasi ayun na, alam nyo na pong lahat yon. Ang hindi lang, nung umingiti lang ako, sabi ko, nako, iisa lang naman ang bottom line ng inyong problema. Meron po kayong hormonal imbalance or ang inyong rhythm, yung hormonal rhythm nyo po ay hindi nagsisync in with your other organ. Sabi niya, parang hindi ka nababahala, Dok, kaya ang dami kong litanya na sakit. Sabi ko, iisa-isahin ko po sa inyo para po malaman nyo sa isang 36 years old. Okay? So tuloy na po tayo. Ang sabi ko nga, yung hormones po is a master regulator ng ating katawan. Nag-activate yan, napaka-importante. So lahat po ng disruption, lahat po ng ating inflammation, yung decline ng ating health, even yung pabalik-balik na sakit natin, ay issue po yan ng hormones. Kasi ang nangyayari po sa atin regularly, pag pumunta tayo sa doktor, ano lang po parang reactive. Kaya reactive medicine lang din po. Masakit ang dibdib ninyo, nagpapalpit, bibigyan kayo ng pakalma, tataas ang presyon, pabibigyan din lang po kayo ng hypertensive drug, tumataas ang sugar, bibigyan lang din kayo ng pampababa ng sugar, pero hindi po natutumbok. Saan ba nanggagaling? Bakit ba ito ay pabalik-balik? Kasi 1 taon na kayo may high blood, 10 taon na kayo may high blood, yung pa rin ang gamot nyo, yung pa rin ang iniinom nyo, mas dumadami nga po iniinom nyo, at yung pa rin ang doktor nyo, hindi kayo nagbabago. Kasi reactive medication lang po tayo. So, paano nakikita niyo po sa screen, some of my shows, past shows, ngayon present shows. Ngayon po, active ako sa DCRA every Monday, 8:30 to 9 p.m., yung pong Lunas Extension. And then every Wednesday, Wellness Day po yan namin sa DWIC, sa Aliw 23. And ito pong pinag-uusapan natin, nabanggit ko po ito sa isang show namin do sa hormonal imbalance session natin. Okay, moving on po sa ating pong next slide, para makita nyo lang po some of my backgrounds and some of my credentials para po dun sa iba. Of course, ayan, humihingi lang ako ng dispensa kila Sis Irma. Hindi ko po kayo napagbigyan kasi napakarami ko pong pasyente pag Saturday at saka po meron tayong Zoom meeting. Pero wag po kayong mag-alala. Gagawa po tayo as promise po ni Coach Nap. Ayan, bibigay po tayo ng isang napakagandang event para po sa inyo at talaga po tayo magkakaroon ng face-to-face. Gustong-gusto ko po yun kesa po sa Zoom para makita nyo, makapag-demonstrate po tayo, magawa natin ng tama kung paano natin po ginagawa yung principles ng transdermal gel touch therapy. Ayan, may utang ako sa inyo, promise po yan. Okay, next slide po. Ayan, tinatanong natin bakit may rhythm ba yung hormones? Meron ba yung sinusunod na steps? Meron ba yung sinusunod na 1, 2, 3, 4? O ano ba yan? Ang tanong natin, meron ba tayong rhythm? Or sumasabay ba tayo talagang sa ritmo ng ating katawan? Ang basic reason bakit po tayo may mga problema is of course, ang ating katawan po is out of balance. Hindi natin alam. Yung mga hormones po natin is not functioning normally. So, iba-iba po yon. So, second is yung immune system natin. Sasabihin ng doktor, mahina yung immune system mo, yung body natin ay hindi gumagana. And then, of course, bibigyan lang tayo ng mga certain mga supplementation or bibigyan lang tayo po ng mga pain relievers. So, yung katawan natin, pag mahina po yung immune system, hindi po yan capable ng regeneration. So, yung inyong hormones is not in sync with your other organs or with your defense system. Third, marami na po tayong na-accumulate na toxins. Yung sakit po natin, hindi po yan nakuha ngayon lang or kahapon lang. Yan po ay inipon natin. Kaya pagdating natin ng 40s to 50s, ang dami nating na-accumulate na ng mga free radicals, yung exposure natin sa kinakain, yung pong ating po mga iniinom, yung pong environment natin, even yung mga medications na matagal nating iniinom, ay nagbibigay po ng talagang paghina ng ating sistema or immune system. Dahil po napakarami ng basura ang naipon, ang problema, yung katawan natin hindi sumasabay para po mag-detox, mag-regenerate, mag-repair, at mag-relax. And of course, number 4,
Yung iba sa inyo, sabi niya, umiinom naman ako ng gamot, kumakain naman ako ng tama, nagsusupplement naman ako. Pero yung nutrients na kinakain po natin, yung vitamins and minerals, ay deficient pa rin sa ating katawan. So, hindi nagpa-function or completely depleted kasi nga po, hindi gumagana yung ating hormones. Yan po yung mga basic reason. And of course, yung pong ating sistema, yung katawan, yung male and female, magkaiba rin po yung style natin. Yung changes ng hormones natin ay magkaiba. Often, malilimit po ay sa physical, even the mental and emotional. Yung mga babae po, ay normally nakikita natin very sensitive, rational, kaya po mas marami yung po merong anxiety and depression. Yun naman po mga lalaki ay very ano naman po yan, relax. Ayan. So, yun ang sinasabi natin. And of course, pag tayo po ay pumalo na ng 40s, kaya meron sinasabing life begins at 40s to 50s, very critical po yan. Kasi dyan po naglalaro na yung ating hormonal imbalance. Meron kayong ginawa or wala, magkakaroon po tayo ng pagbabago sa ating hormonal system, yung rhythm. Kaya po, lalo na po yung kababaihan, mararamdaman nyo, number one, yung 10 yon, magkakaroon tayo talaga ng cardiovascular diseases. Kaya mararamdaman nyo may palpitation, sumasakit ang dibdib, bumibigat ang dibdib, tumataas ang presyon. Second, prone po sa stroke yung mga 40s pag nagsimula na tayo dyan. Either hemorrhagic or ischemic. Third, yung pong ating pagtaas ng sugar. Kasi sa pagtaas ng sugar or pagkawala ng insulin, yung po naman insulin na sinasabi, ay hormones din po yun. Kaya kasama yan sa pag-decline or pag-imbalances natin. Yung po mga babae, lalo na po yung mga nanganganak or natapos sa mga anak, nagkakaroon po ng iron deficiency, may post-pregnancy, may postpartum, may mga autoimmune diseases, bigla po kayo nagkaka-allergy. And then, yung mga UTIs, yung mga babae, malimit yan. Pati po yung lalaki, lalo na nagkakaroon ng prostate o prostatitis. Ayan, yung pong hindi napipigil yung ihi, umubo lang, ayan, tumatalsik na yung ihi or napaihi na sa ating mga underwear. Lalo na po kung tayo nagkakaedad. Hindi natin alam, hormonal issues din yan. Of course, yung mga sexual health issues, yung mga STIs, yung mga cervical, ovarian cancer, yung pong mga prostate issues, ayan, hormonal po yan. Even yung pong breast at saka prostate cancer, related po yan sa bagbaksak ng ating hormones. And then yung mga pagrupok ng mga buto, yung sumasakit ang balikat, namamanhid ang daliri, sumasakit ang balakang, sumasakit ang tuhod, pagtapak ng paa natin masasakit, yung pong osteoporosis ay related po sa hormones din. And then of course yung dementia, Alzheimer's, may mga brain degeneration, hormones din po yan. And then number 10, sabi ko nga po yung ating autoimmune diseases, yung suddenly may mga allergies tayo sa dati nating kinakain nung tayo nag-40s to 50s, bigla po tayo nagkaroon ng allergies sa hindi naman tayo allergy dati. And of course, para lang po makita nyo, hindi lang po tayo ang nag-uusap or nagdi-discuss about hormonal imbalance. So kita nyo kahit yung popular po na sa Oprah Winfrey, meron po siya mga segments na Menopause Revolution. Si Drew Barrymore, may libro po yan together with Dr. Mary Kay sa kanyang OBGYN, The Truth About Menopause, yung hormonal imbalance. Si Gabriela Isler, ayan, ay isang napakagandang model, ayan. And then even si Gwyneth Paltrow, and even my boss, locally, si Miss Cory Quirino, naging boss ko po yan for 8 years. Ang challenge talaga niya sa akin is to develop a nutritional supplement or hormonal supplement for women. Kasi ang dami po nagsasuffer ng kababaihan. Ayan, next po. Ayan, makikita nyo kasunod dito, meron bang pag-aaral, meron bang clinical studies, may references ba, or meron bang pag-aaral or meron bang mga grupo na nag-aaral tungkol dito? Yes, may mga podcast nga po. Nakikita niyo yung dalawang gwapo dyan, si Dr. Alan and si Dr. Peter. Imagine nyo, dalawang gwapong-gwapong doktor na nagtuturo at nagdi-discuss, may mga podcast sila on hormonal replacement therapy for women para maintindihan yung menstruation, menopause, hormonal replacement therapy for women. Even in Harvard, may courses po ng women
health and menopause or hormonal imbalances. Even sa mga lalaki, may mga facts and symptoms. And then meron pong summit. Just last year, nagkaroon po ng Menopause Solution Summit na parte ng hormonal imbalance. So talaga namang meron po talagang pinag-uusapan. Dito lang talaga sa Pilipinas, hindi po tayo aware or wala pong aware because napaka-limited lang po talaga ng mga espesyalista o nag-aaral tungkol po sa hormonal imbalance. Unless, kagaya ko po na inalam ko talaga bakit ganito ang reklamo ng mga pasyente, nag-aral po ako talaga ng sexual health and hormonal imbalance kasi hindi ko rin po naiintindihan kung ano nangyayari sa mga pasyente ko na sobra pa sa rosaryo ang litanya sa kanilang mga sakit. Ngayon, nung maintindihan ko ngayon, sabi ko, kaya nga kasi sa medical field po, hindi natin naman masisisi, 2 hours lang po diniscuss yung hormones. Kung absent pa yung inyo po mga doktor or yung mga practitioner, wala talagang maiintindihan. Okay? Kahit po yan ay OB. Kaya kailangan talagang mag-specialize on hormonal imbalance para po mailapat at mapaikita sa inyo kung saan nanggagaling at ano po bang importansya ng hormones na ito. Sige, tingnan na natin po. Himay-himayin na natin for everyone. So ano ba yung hormones? Ito pong hormones ang problema natin, hindi ito nakikita. Except pag nagpa-test tayo ng thyroid lang. Yung THS, the T3, and the T4 sa blood po natin yun. Tsaka lang po aalamin at makikita. Although nagbibigay na po yun ng signals na merong hormonal issues, pero dapat meron pong mas malalim yung pong pag-aaral ng mga hormones kasi yung pong hormones ay mga substances na nasa ating dugo na napoproduce ng endocrine glands. So hindi po yan nakikita directly kasi nasa bloodstream at hindi rin po naman agad lumalabas kung ano po ba yung hormones na nagkakaproblema. Yan po kasi ay mga biochemical changes or activities na nagre-regulate, hindi natin alam, ng ating digestive system, yung ating pong growth. Kaya po yung ating naririnig, yung human growth hormones, ayan, kasama yan. Even yung pagkagutom, satiation, yung pagkauhaw, yung ating pong sugar, yung cholesterol, yung fat burning, paglaki, pagpayat, yung storage, absorption, metabolism, excretion, ay even po yung rhythm ng tulog natin, yung circadian rhythm, yung clock, yung pong ating biological clock, even the cycle and the sex drive ng lalaki at babae ay galing po sa mga signals na biochemical reactions na nagbibigay po ng signal sa ating katawan na pwedeng go, stop, or wait lang po. So yun po yung nagsasabi kung go na tayo or kung anong gagawin ng ating katawan. And then of course the function, hindi natin alam. Kanina babanggit ko po yung thyroid. Ayan, nakikita niyo po yung thyroid, yung THS, pag kayo po nagpapatest, ito pong THS ay nag-i-stimulate ng ating follicular cells. Kaya po yung mga babae, pag po nagpa-examine ng cervix, pag po kayo may mga problema sa thyroid, makikita nyo may problema kayo, may mga follicular cysts o yung mga lining, kaya po nagkakaroon ng UTI dun po sa cervix. And then next, yung parathyroid and the thyroid, the T3 and the T4, yan po naman tumutulong sa ating normal function ng mga metabolism, yung pong ating calcium, yung ating phosphorus, and even yung pong mga nerve system natin, yung clot ng blood natin ay function po ng mga T3 and T4. Even yung ating mental and emotional issues is the function of the thyroid. Ang problema, pag po tayo may mga hormonal imbalances, hindi po nagkakasundo yung ating pituitary glands, yun nagsisignal para sa ating thyroid na para mag-react or overreact or baka nag-overreact hyperthyroidism or underreaction po, yun po naman yung mga hypothyroidism. Okay? Next po yung aldosterone. Ito paborito ko kasi yung aldosterone po, yan po yung nagre-regulate ng mga asin sa ating katawan, the fluids ng ating blood pressure. Kaya napaka-importante yan yung kung pataas-baba ang blood pressure natin. Importante yung aldosterone. Hindi natin alam, hormones pala yon. So may sarili palang regulator yung ating blood pressure. And then even yung electrolytes.
Kaya pag inom natin ng mga tubig, kung hindi po yan mga mineral water, so wala din po nagre-regulate. Kaya minsan, may mga numbness tayo, pagbibigat ng dibdib, pagkurot sa puso, kasi wala pong electrolyte na nagre-regulate, which is the aldosterone. And then even the cortisol. Ang cortisol, napaka-importante. Pag tumaas yan, magbibigay ng ano yan, stress level. Pag po maganda naman ang cortisol natin, yan po ay balance, tumutulong para po yung ating blood sugar ay hindi tumaas. Yung pong electrolytes, nakikipag-partner po yan sa aldosterone para ma-protect yung ating body to maintain certain electrolytes para hindi tayo ma-dehydrate, para po yung kidney natin ay mag-function ng tama, para mawalan po yun ng anti-inflammatory natin. Kaya po yung iba, pag hindi gumagana yung electrolytes sa ating katawan, may mga arthritis, may mga osteoporosis, may mga osteoarthritis, osteopenia, or di kaya may mga gout because ito po hindi gumagana yung cortisol. Pero pag tumaas ang cortisol, tumataas yung pressure natin because nagiging stress level po yun. So nagiging pain hormones yung cortisol. And then even yung muscle strength natin, yung may mga issue ng mga degenerative, yung mga neuropathy, yung komplikasyon ng blood type 2 diabetes ay galing po doon sa ating pong cortisol level. Yung DHEA, nakikita niyo po ito. Kanina, kita niyo yung aking pong pasyente na shinare sa ating GC ay nagpa-steroid pa yon sa kanyang tuhod. Ang sabi ko, yung ating pong katawan may natural hormones na para po mag-regulate dun sa ating adrenal, maganda yung ating pong galaw. And then even for male, yung testosterone natin, mai-improve yung profile ng cholesterol, even yung body fats, kumain tayo ng taba, mapuproseso yon. And then instead na po na magkaroon ng mga bilbil, yung pong ating kung tayong may DHEA, yung dehydroepiandrosterone, ay magkakaroon po ng conversion ng fatty deposition into muscle gain. Nagkakaroon ng fat burning activity kung maganda ang ating DHA. And then yung epinephrine, ako paborito ko to kasi yung epinephrine ay para po sa liver. Para po yan ay tumulong, mag-regulate ng glucose kasi tinutulungan niyo po yung pancreas, yung lapay para po ma-regulate, para hindi tayo magkaroon ng insulin resistance or bumaksak yung ating insulin, para po ma-regulate yung ating sugar. And then yan po din ang tumutulong pag mabilis yung mataas yung ating epinephrine or mababa, bumibilis po yung pintig ng puso natin. Kaya makikita nyo sa mga result yun ng ECG to the echo, bumibilis yung arrhythmia or pwede kayo may bradycardia, bumabagal, or tachycardia, bumibilis po. Even yung sympathetic and parasympathetic nervous system. Yung mga babae na may mga nervyos, ayan, yan po yung hindi gumagana or nasosobrahan po ng hormones na ito. And then, yung erythropoietin po naman ay para naman po doon sa blood cells natin. Yan po para po magkaroon ng white blood cells, the red blood cells. Ayan, yan po naman ang EPT na pwede ma-produce din. And then the renin, ito po, yung renin po ay pinoproduce or nasa ating kidneys na nagko-convert ng ating angiotensin gene into angiotensin 2. Kaya po yung hypertensive drugs natin na paborito nyo, yung letter L at saka letter A, meron po siyang angiotensin 1 and angiotensin 2. Pag high blood kayo, may sartan kayo. Pag naman hindi pa rin madala yung sartan ninyo, magkakaroon kayo ng dipin. Ayan, yun po yung sinasabi natin. Yung po ay angiotensin 1 at angiotensin 2. So imagine nyo, para lang sa blood pressure, meron pala tayong natural hypertensive drugs. Ma-produce lang natin yung renin sa ating bato. Kasi yung bato ay related po dun sa ating puso. Baka hindi nyo po alam, yung pong bato natin, for everyone, lalo po dun sa mga bago pa na nakikinig sa ating webinar sa health talk po natin, yung pong ating bato ay nagpo-produce or naglilinis ng 200 liters ng dugo at tubig pag po tayo ay natutulog or rested tayo. 200.
Just imagine, yung pong high blood natin, yung pressure, blood pressure natin na normal, hindi ko lang po kayo naririnig. Ang normal po, generally ay 120/80. So 120 plus 80, 200. So dapat ganun po ang natatrabaho ng ating renin sa ating bato para po normal yung blood pressure natin. Kaya po kayo hindi nakakapaglinis yung bato, mataas ang uric acid nyo, BUN, protein ninyo. So bumababa yung function ng paglilinis. So naaapektuhan ang puso natin. Kaya kung mahilig kayo sa maaalat, sobrang protein, marami pong mga preservatives, tataas ang presyon. Napakagaling ng Diyos. Ganun po, perfect po ang mathematics ng ating bato at ng ating puso. Kaya dapat yung renin na isang hormones or enzymes na nasa kidney natin ay maganda para wala tayong high blood. O, ganun kagaling ang Diyos. Okay? So ano ba yung imbalances? Ilan lang po yun sa binanggot ko ng mga hormones. Pero ang importante, yung mga paborito natin, yung progesterone, estrogen, yun po yung mga reproductive at saka yung nag-regulate ng menstrual cycle. Sa mga babae, yun po hindi ko na binanggit, pero yun po tumutulong para ma-regulate yung ating pregnancy at menstrual cycle. Sa mga lalaki naman, yung reproductive hormones, yung testosterone, para yung ating prostate, para po yung ating libido, para po yung production ng ating katawan ay gumana sa mga lalaki. Sabi nga po ng dalawang napaka-popular, ito po yung dalawang professor ko, si Dr. Lisa Mosconi, isa siyang neuroendocrinology. So sa utak, at saka po sa hormones. And then si Dr. Mary Kay Havey, isang OBGYN and endocrinologist. Siya po ang doktora ni Drew Barrymore. Sabi nila, hormonal imbalance is the disease of the brain and not of the sex organ. So hindi lamang dahil pag may menopause, pag nagkaroon po ng problema sa brain, yun po ay hormonal imbalance kasi nasa brain po natin na andito lang po sa likuran natin yung magsisignal yung pituitary gland sa ating brain. Po, pag nag-shutdown yon, mawawala na po tayo ng signals, hindi yan magsisignal sa ating thyroid, hindi po yan magsisignal sa ating thymus gland na nasa ating dibdib para po sa ating immunity. Parang simple lang po, yung pituitary glands, kung familiar kayo sa EDSA sa Metro Manila, para siyang MMDA. Yung ating pong thyroid ay parang traffic enforcer at yung thymus gland natin sa immunity para po siyang traffic lights. So pag hindi nagkasundo yung tatlong yan, hindi nagsignal, traffic po ang EDSA, so buhol-buhol yung ating katawan. So yun po yung hormonal imbalance. Okay? So in-adjust para po siyang musical instrument. So marami po yung hormones na nakita nyo na present ko para siyang isang orchestra. Dapat yung pituitary glands, which is the conductor of an orchestra, ay makakreate, makakumpas ng magandang-magandang concert or isang music para po yung ating pong musika ay hindi out of tune at hindi po mawawala sa melody. Kung kayo ay may sakit, kung kayo po ay may mga problema, ibig sabihin yung mga hormones na yon ay hindi po tumatama sa tono. Okay? Either nagpa-fluctuate, kung nakikita nyo po sa screen niyo, pag kayo may hormonal imbalance, para kayong sumasakay sa isang roller coaster. Kung hindi pa kayo nakakasakay, yung roller coaster po parang iitataas yan, ibabagsak kayo, iikot kayo, or paikot-ikot kayo. So para kayo talagang pag sumakay kayo, pumunta kayo, yung mga taga Laguna na nasa Santa Rosa, familiar kayo dyan. Nako, halos pagbaba nyo sa roller coaster, para kayong mamamatay na, nahihilo-hilo, masusuka-suka. So ganun po pag may hormonal imbalance. So nagpa-fluctuate, so yung konting ikot lang, yung konting taas, nagbabago yan. Even the weight, the mood swing, yung ating pong even the skin, nagbabago. Kasi konting shift lang, magkikreate po yan ng problema. So ayan, ito po yung isang kinatatakot ko na gusto kong bigyan ng diin ngayon. Kakaiba po dun sa past two presentation ko kasi yung Alzheimer's isinisilang natin sa pagtanda. Hindi natin alam yung Alzheimer's sa 40s, kagaya ng menopause sa midlife, kaya life begins at 40,
ay sakit po ng hormonal imbalance. Kasi sa brain nga po yun nagsisimula. So kaya lang natitrigger po yan ng mga medications, lalo na yung mga anti-cholesterol drugs ninyo. Kasi pag wala na po yung matuyo na iniinom niyo, kung may maintenance kayo na anti-cholesterol drugs, wala na yung matuyong taba sa katawan ninyo, yung taba sa brain nyo ang tutuyuin yan. So hindi na, matatakpan na, hindi na magpapunction yung hypothalamus nyo, your pituitary gland. So magkakaroon na kayo ng dementia hanggang sa mauwi po kayo sa Alzheimer's. So ayan. So mag-start din po yan during the midlife. Gusto ko lang po ipakita sa inyo, hindi po ito bola, hindi po ito kwento. Ito po, para makita nyo kung ano nangyayari. Ito po ay actual MRI ng pasyente ko, yung before nagme-menopause siya, a 45 years old woman. Pansinin nyo, before menopause, yung pong nasa kaliwa, makita nyo ang ganda ng ilaw. Maliwanag na maliwanag yung kanyang brain. Pero after po ng menopause, nang bumalik siya after 2 years, nung kanya ay 45 years old na, makita nyo yung mga puti na ilaw ay para na lang pong Christmas light. So just imagine, kung kayo po ay may hormonal imbalance at hindi nyo inaagapan. Okay? So diyan po yung nagsisimula, malaking bagay. Ito po ay is the fact that our brain energy before the premenopause, 100% yan, pero on the onset ng hormonal imbalance or menopausal, especially for women, and then the men is about negative 30 in terms of brain energy. Kaya kahapon hanggang ngayon, yung 7 ko pong pasyente, talaga po silang may experience na paggising, para wala silang ganang tumayo, walang ganang magtrabaho, walang ganang makapag-usap. Ang tendency, iniisip nila na didepress sila or iniisip ng kasama nila nagdadahilan lang. But in reality, yung pong health fact, about 30% negative ang brain energy po ng isang individual pag po may hormonal imbalance. Okay? Ayan. So, yan po yung case na dapat ninyong makita. And of course, ito po yung mga dahilan. Maraming toxins, pinag-usapan natin, yung dietary habit, yung poor diet, yung po hindi maganda ating kinakain, marami yung mga preservatives, yung kayong sobrang umiinom ng kape or sobrang umiinom ng alcohol, ayan, kung kayo may vices, yan po isa sa mga dahilan. Kung marami po kayo or too much dependent kayo sa invasive medicine or yung maintenance medicine ninyo, kailangan nyo isang guni yan sa inyong mga practitioner. And then even the cosmetics, nako, ang laki po ng contribution ng mga cosmetics, lalo na yung mga fake cosmetics galing sa China, nagkalat po yan because dini-inhibit po niya yan yung DHEA natin. Ayan, lalo na po yung mga ginagamit ng mga kababaihan. Sedentary lifestyle, of course, yung mga poor lifestyle natin, hindi tayo nag-e-exercise. And then, of course, nagkakaroon ng hormonal imbalance kung kayo po ay may pregnancy, kung yung inyong po mga kayo po ay buntis, or gumagamit ako kanina, nakakalungkot kasi meron po akong isa na matagal nang gumagamit ng pills, ay hindi lamang po hormonal imbalance ang kanyang case ngayon, talaga pong nakita ko na may cervical cancer. Kasi pag 2 years po kayong dire-diretsong gumagamit ng pills, ng birth control pills, at hindi kayo nagpahinga, magkakaroon po talaga ng mga cervical issues, ovarian cancer or cervical cancer. Kaya siya patuloy na gumagamit. Okay? So marami pong safe na kung gusto niyo pong hindi magkaanak, marami pong safe na birth control na pwede pong hindi maka-aggravate ng inyong hormonal imbalance or hindi mauwi sa cancer. So yung mga PMS, premenopausal or postmenopausal syndrome, may mga obesity, kaya dapat sinusukat natin ang mga bewang natin. Kung kayo po ay meron na nakikitang mga hump number 1 sa inyo pong mga tagiliran, hump number 2, hump number 3, nako, i-check nyo na po yan, ha? Kasi hormonal imbalance po yan. Yung iba hindi na kumakain pero lumalaki pa rin. Yung iba naman kain ng kain, hindi naman lumalaki. Even yung pong ating genetics, yung pong contribution ng parents, ayan, kaya kailangan po na, kaya in the US, I know, yung pong bago mag-asawa, yung pong compatibility ng DNA, meron silang DNA test.
Kasi ground po yan for separation pag hindi po compatible at hindi mo dineclare your DNA. Okay? So malaking grounds po yan and cause ng hormonal imbalance. So alam nyo kung ano yung lahi ninyo or saan nanggaling. Ano ba nangyayari pag may mga hormonal imbalance? Akala natin, ito pong nakikita nyo ay napakarami. Hindi lamang po yan irregular or absence ng menstruation. Kung kayo po ay may mga sleep issues, hindi makatulog, hindi nakakagawa ng tulog, suddenly nagigising kayo sa gitna ng gabi or minsan 2-3 oras na ang tulog, hormonal imbalance yan. Yung nagkakaroon kayo ng breakout ng mga acne, may edad na, akala nyo umiibig pa kayo, teenager kayo, ay hindi po hormonal imbalance yan kasi nagkakaroon po ng breakout sa mga protein, sa cholesterol ninyo. Yung pong fatigue, the memory, brain fog, ayan, kanina sinabi ko sa inyo yung dementia at yung pong Alzheimer's nagsisimula during the midlife crisis, kaya prone ang may mga hormonal imbalance. Digestive issues, yung mahina yung digestion, yung pong may mga emotional and mental issues, irritability, anxiety, depression, kung kayo po ay may mga psychosis, reactive insanity, may mga ischemic insult, may mga mood swings, yung pong mga cravings. Actually, ano po yan, naa-address po yan ng hormones, yung mga cravings sa alcohol, sa pagkain, sa matatamis. Yung nagigain ng weight kahit hindi na kumakain, ayan, hormonal issues po yan. Yung laging may headache or yung laging nahihilo pagkagising, mga vertigo, ayan po. Yung po ay hormonal imbalance. Yung mga may irritation sa mga babae, yung pong paglupok ng buto ninyo, yung osteoporosis, even yung pong mga babae at lalaki na wala na talagang desire, malungkot na yung mga gabi, na nalulungkot na, magkatalikuran na ang lalaki at babae, wala ng sex drive, nako, yan po ay hormonal imbalance. I tell you, until now, sa pag-aaral ko po, ang sex drive, yung pong sex, ay hindi po nag-i-stop with menopause. Tuloy-tuloy po yan. Kaya hindi naman kailangan yung penetration, yung pong mga touch therapy, acupressure, ay makakatulong po yan para mubalik po yung ating sex drive. Okay? Even yung pong mga hot flashes, ayan, nararamdaman niya ng mga babae. Even yung sa mga breast issues, yung po nagkakaroon ng mga lumps, cysts, mass, ayan, simula po yan ng hormonal imbalance. Yung mga lalaki, ayan, yung sinasabi ko, bumababa yung testosterone. Ang sabi ko niya, yung lumalapad na ang muka, nagkakaroon na ng NAIA 1, NAIA 2, NAIA 3, NAIA 4. May Clark na, ayan. So, yung lumahaba na, o yung noo, ay dito na hanggang tuktok na. Okay? Yan po, ibig sabihin, may hormonal issues tayo. Even yung infertility, ayan, yung po mga kalalakihan nararamdaman ito kasi meron po yung 36 years old po kung pasyente kahapon, yung kanyang partner 42 pa lang, pero ano na, Japanese citizen na yung kanyang asawa. Ibig sabihin, lagi nang nakatungo, naka-arigato gozaimasu na. Oo, hindi na nagagalit, hindi na tumitirik, hindi na, oo, sabi nga niya, ang nagagalit na lang sa asawa ko yung muka. Ang tumatalsik daw, laway na lang. Nako, sabi ko, hindi dapat gano'n. Nakakalungkot siya ng babata niyo pa. Just imagine. Ayan, yung kasunod, yung erectile dysfunction. So, kung Japanese citizen na ang mga sex organ ng yung mga asawa, aba, ay kayo gumawa na ng paraan, malungkot yan. Okay? And then yung mga yung angiotensin nyo ay hindi po gumagana. Okay, next slide po. Ako, sabi ko sa inyo, napakarami yan. Ito pa po, yung mga imbalances na nakikita, yung mga allergies, yung overgrowth ng mga yeast, yung kate-kate, autoimmune, cardiovascular, hyperglycemia, taas ng baba ng sugar, yung IBS, irritable bowel movement syndrome. Yung po kayo nakakadumi lang ay parang kambing, o di kaya diarrhea, o di kaya 2 araw bago makadumi, 3 araw, problema yan ng hormones.
Even yung ating mga STIs, migraine, insomnia, osteoporosis, the type 2, lahat po ng klase ng cancer on the onset ay hormonal imbalance. Meron pong adult ADHD, ADD, hindi lamang po bata. Maniwala kayo. Kaya kung may mga mental and emotional health issues, i-check nyo po yan. Sasabihin natin bipolar yan, pero dahil po yan sa mga hormones, hindi kayo nagpo-produce ng mga love hormones, yung po mga oxytocin, yung dopamine, hugging hormones, yung po mga endorphins, ayan, yung mga relaxing hormones. Kaya kailangan i-check po natin. Yan po ang mangyayari sa inyo. Talagang mauwi talaga kayo sa Mandaluyong pag hindi nyo po inagapan yung inyo pong hormones. Okay, next slide po. Ayan, so ang lagi kong tanong sa mga pasyente or tinatanong sa akin ng mga pasyente, Dok, may magagawa pa po ba? Maibabalik pa po ba kami sa dati? Yung aming katipunuan, kasariwaan, yung admin pong desire, yung aming po bang intimacy, mababalik pa po ba yan? Kasi nakakalungkot talaga kung yung asawa nyo natutulog sa kusina, kayo nasa sala or nasa kwarto. Hindi po dapat ganon. Kasi the more na hindi po kayo magkasama, para lang po sa kaalaman for everyone. Kailangan po kung may asawa, ayan, kung wala po kayong asawa, wala tayong magagawa, walang partner. Kailangan po magkatabi kasi pag magkatabi, yung pong init, yung biochemicals, reaction, yung enzyme po, magkatabi ang lalaki at babae, nagkakaroon po kayo ng pagpapalit ng mga hormones, sex hormones. Kailangan ng babae ang testosterone kasi pagpalo nyo po ng 10, ng 40 years old, yung 10% na testosterone ng babae na nagbabalanse ng estrogen at progesterone ay nawawala. Ganon din po yung lalaki, kumukuha po din ng mga estrogen, progesterone sa babae para po ma-relax. Okay? Kung magkahiwalay kayo, malaki pong problema yan. Okay? So yun po yung mga dapat yung malaman. In the US, yung pong isang professor ko, si Dr. Barbara Kisling, maniwala kayo, doon po sa clinic niya, hindi ko po pwedeng i-apply, pero doon sa clinic niya po, makikita nyo may mga cubicle. Yung pong mga matatandang dalaga at yung pong mga byuda, pumapasok sa cubicle, doon po sa cubicle may mga half-naked pong lalaki na nakataas ang kamay, nakahawak sa rails, at saka po nakabuka yon. Umaaboy po sila ng kilikili at singit na mga lalaki. For 30 minutes, ang bayad po doon ay $5. Just imagine. Kasi po nagkakaroon sila ng hormonal imbalance. Dito sa Pilipinas, hindi ko po pwedeng gawin yon. Hindi natin pwedeng gawin. Kasi sabi nga po ni Dr. Barbara, you will be scandalized. You Asians should be scandalized because of your religion, because of your norms, and because of your culture. Meron naman palang pwedeng gawin. O just imagine kung pababayaran ng mga asawa nyo, yung amuyin yung kilikili at singit, aba mayaman na yung mga yan. Di ba? Kaya pansinin nyo, pag kayo'y niyayakap, nakakatulog kayo. Hindi ba? Yung mga anak nyo pag niyayakap, naaamoy yung kilikili nyo, nare-relax, nakakatulog. Even pansinin nyo yung mga pusa ninyo, mga aso nyo, ano yan, aamuyin po yung mga reproductive part ng inyong katawan kasi nare-relax po sila doon. Okay? O kailangan pa ba natin gawin yon? May asawa kayo. Meron po kayong partners. Okay? Pero kung hindi naman po, wala kayong partners, wala po kayong asawa, alangan naman manghila kayo dyan sa tabi-tabi, bawal po yun. So hindi po yun ay tinuturo sa atin ng ating Christian, sa biblical at even sa kultura natin. Okay? O, edi puntahan natin yung napakagandang options. Okay? Ayan. So, meron po mga functional supplements. Available yan. Ginagawa ko po yan since naging hormonal imbalance coach po ako, no, naging sex therapist. Ang dami pong nagkalat na mga hormonal supplement, merong iniinom, there are some injectable, pwede rin pong lifestyle change. Ayan, pwede rin po na mga namo-monitor ng mga medical advice, lalo na po kung kayo ay pupunta sa Singapore, Malaysia, kasi doon po sa mga bansang yon, meron po silang test para po sa hormones. Dito sa atin, wala pang masyadong ganung detalye. Meron silang tinatawag na Dutch test, Dry Urine Test for Comprehensive Hormones, DUTCH, Dutch.
Okay? Doon po 12 pages po ang ibibigay sa inyo para po makita yung hormones ninyo mula ulo hanggang talampakan. Eh dito sa atin, thyroid test lang ang ating meron. Kaya nakakalungkot, no? Hindi tayo umuusad. Okay? Eh ang daming problema. Next, yung mga sexual intimacy. Ito po yung sinasabi ko sa mag-asawa, lalo na po kayo ay mga BIR na. Okay? Yan. Yung mga BIR, yung mga babaeng ninuurungan ng regla, ayaw na magpatabi, ayaw na magpayakap, ayaw na magpahimas, kailangan niyo po yung sexual intimacy. Ang advice ko dito, yung pong mga lalaki, pag ayaw na ng mga asawa niyo, kung ang mga lalaki hindi nagpa-function, hindi naman ko kailangan po ng penetration. Yung intimacy sapat na. Yung pong other senses, pwede niyo pong gamitin. Ganito advice ko sa inyo, maliban dun sa ating hormonal gel. Kayo po, yung lalaki sa babae, kailangan ang ibigay niyong touch therapy HHH. Ulitin ko po, HHH. Lalaki sa babae, HHH. Hagod, himas, at haplos. Hagod, himas, at haplos. Okay? Babae naman sa mga lalaki na may mga problema na may erectile dysfunction, mababa na ang libido, PPP. O, yung mga babae sa lalaki, PPP. Medyo may madiin ito. Pisil, piga, at pindot. Ayan. Kasi kailangan talagang merong diin para sa mga lalaki. O, di ba pwede naman yung intimacy? O, hindi kailangan natin yung reproductive organs lang ang gagamitin. Touch therapy pa lang, pwedeng-pwede na. And of course, vaginal steaming, ginagamit ko yan sa mga kababaihan. Lahat ng mga Asians, naglalaga ng bayabas or tanglad o di kaya po ay damong Maria. Yan. Pagkalaga, ilalagay nyo sa arenola, uupuan nyo po yan ng 10 to 15 minutes para po kayo ay ma-stimulate. Kasi kung wala na pong nag stimulate sa inyo, hindi na kayo na HHH, ayan, pwede na po yung usok ng bayabas. Lalo na po yung mga single, walang asawa, yan na po ang asawa nyo gabi-gabi. Ang maganda niyan, matuturuan nyo pa yung init ng bayabas na kung gusto nyo mainit-init, mainit na mainit at super init. Makakarating kayo niyan sa rurok ng tagumpay. Maniwala kayo pagkatapos yun ng 10 to 15 minutes. O yung mga lalaki naman, yung bayabas din po. Pwede kayong uminom ng isang basong nilagang bayabas para po dun sa prostate. O, di ba? O di meron kayong intimacy, edi yung lalaki mag-prepare ng steaming ng babae, o maghiwalay na kayo ng isang baso na nilagang bayabas. Okay? Kasi baka ang babae ang paggawin ninyo, o di ba meron kayong sharing, di ba? Paggabi, o may sharing of kanyo ng inyong task. Kasi baka yung babae ang inyong pag-prepare ng nilagang bayabas ay malimutan. Baka yung nakaupo na siya, ay yung asawa ko pala, wala pang iinumin isang basong bayabas, ay malimutan dun sa karinola kumuha ng isang basong tubig na meron pong bayabas at yun ang ipainom sa inyo. Kaiingat kayo. O bilang intimacy, share ng inyong task sa gabi, lalaki ang mag-prepare ng nilaga, ilagay nyo, siguraduhin nyo nakakuha na kayo ng isang basong nilagang bayabas bago nyo ilagay sa arinola. Okay po? O di ang ganda ng tasking natin. And then makakapag-influence po itong lahat na ito para kayo ay mag-produce ng yung glands natin, endocrine glands, mag-produce ng hormones, ma-address at makorek po yung ating imbalances. O di ba? Ayan, nakikita nyo, ang dami po niyan, yung mga evening primrose, naririnig nyo yan, Sephora, milk thistle, ashwagandha, and many more. Kaya yung iba, marami talaga mga companies, pinaghahalo-halo lang yung mga yan. Pero dapat nasa tama po. Ang problema, ito po ay minsan takot, o di kaya yung may takot sa injection, yung iba naman po hindi alam kung gaano yung dosage, paano rin iinumin, at yung iba naman po napakabagal talaga ng effect. Okay? So hindi ko po dinidiscount yan, pero pwede po naman yung gamitin. Okay po? Next slide po. Ayan. Ito po yung napaka-paborito ko ngayon kasi 2 months ko na po itong ginagamit. Ito pong tinatawag kong Ultimate Hormones Harmony Transdermal Gel Tissue Therapy. Talaga namang yung pong musika
ng isang orchestra ay binibigyan talaga ng harmony. Okay, or nahaharmonize siya. Kasi ang galing-galing po nito talagang conductor pag nailagay itong gel na to bilang physiotherapy or touch therapy ay talaga naman pong maibibigay para po mag-signal sa ating pituitary glands para yung ating HGH, yung human growth hormones, mag-signal sa thyroid at mag-signal sa ating thymus gland. Para po yung limang defense system natin ay magising. Yan. Pag hindi po tayo may problema, may five ano po tayo, defense system. Okay? Ayan, babagitin ko yan. Pag may gera tayo sa katawan, so yan ang problema natin. So ito pong transdermal cream, yung po mga ingredients na yan, nakakita nyo, lahat po ng botanicals, yung pong wild yam, yung chester fruit, yung pong ating ginkgo biloba, the green tea, yung mong somatropin, ayan, is homeopathic. Homeopathic or homeopathy medicine is like cures like. So hormones ang problema, so hormones ang solusyon. Yun po yung ibig sabihin ng homeopathic treatment or therapy. Meron pong science yan. So talagang breakthrough na talaga namang hindi lang sa hormonal imbalance, yung energy, yung lahat pong binanggit natin, even yung muscle recovery, yung mga bone, weight problem, yung issue ng elasticity, na-address po talaga. May scientific basis po yan. Ang sabi ko nga, pag tinignan niyo po sa Institute of National Library of Health and sa US National Library of Medicine, maniwala kayo, meron pong 2.5 million na articles na mababasa kayo na naandun po yung ingredients na nabanggit po, na naandun po sa ating transdermal gel na hormonal therapy. Okay? Yan. So may mga evidence-based. So eto po, yung pong pinakita ko, kaya bakit kayo nagugulat na pagpahid ko na ang dami ko pong nabigay na mga videos na after 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes, pag pinahid, ano ba ang principles? Pag nilagay natin dun sa mga pulso or sa 7 pulses, eto po yung principles na nangyayari. Ano po ba ang healing? Yung transdermal gel physiotherapy. Number one, hindi po lang siya reactive kagaya ng ating mga gamot. Ito po ay proactive approach therapy. Hinahanap po kung saan po yung pinaka-root ng sakit para po yung gisingin at buhayin para po pag na-stimulate yon magbibigay kung ano po yung energy sa katawan natin, yung biostatic energy ng katawan natin ay magising, mabuhay. Meron po tayong ganon. Kaya pag hindi po yun na-stimulate, hindi po yun na-stimulate or na-signal, hindi po yung gagana. So wala pa rin pong gamit. Kaya ganun po ang ginagawa ng ating transdermal gel. And then pag ganun na po ang nangyari, yung pong frequency natin, parang talahipitan ng radyo ay tatama para po hindi garalgal ang boses ng pinakikinggan natin. Babalik sa tamang talapitan, hindi inaagaw ng ibang istasyon or ng mga China station na magiging inchik yung naririnig natin kasi na-out of frequency. Pag pinahid nyo yon, gumanda yung ating static energy, yung ating bioenergy ng katawan natin, ayos na ayos yung frequency. Inaayos lang yung ating frequency. Wala pong ipinapasok na iba. Kaya hindi kayo matatakot. Yung sarili nating energy, yung static energy, and the same frequency, ini-stimulate lang, ginigising, para po buhayin yung limang defense system ng ating katawan para tayo ay walang sakit. Ano ba yung limang defense system? Yung pong ating stem cells, yung ating regenerative, yung ating immune system, yung pong ating frequency, at yung pong ating tinatawag na immunity. Or kumpara ba, kung tayo po'y may gera, ayan, kagaya nyo, may gera ang Iran at Iraq, parang dapat ready, pag tayo ready, buhay yung ating army, buhay yung ating
Navy, buhay yung ating Air Force, hindi lamang pulis ang nagpapatrolya at yung ating tutulog-tulog na security guard. Pag mahina ang ating frequency and energy, ayan. So, paano makakalaban yung police at yung guard? Ay ang laban, giyera. So, kailangan 5 defense system ang gagana. Okay? So ngayon, ano ba nakikita nyo? Ano bang kakaibang ginagawa ni Doc Bunny dun sa aming touch therapy? Bakit tumatayo? Yung 10 taon na may pain, 10 taon, 1 taon na nag-steroid sa tuhod, hindi pa rin gumagana, ang napakamahal ng steroid sa tuhod. Kanina lang talaga namang halos tuwang-tuwa, sumasayaw, nag-live, ipinakita dun sa asawa na yung kanyang 10 taon na pain sa tuhod, sa kanyang lumbar. Ito po ang mechanism. Habang tayo nagpapahid sa mga pulso, nagkakaroon ng pressure. Kaya kailangan may konting diin. Kung sila nag-a-apply, kailangan may pressure. Yan po ay magpe-penetrate in 40 seconds and then magkakaroon ng traction dun sa ating bloodstream. And then later on, pag may traction na sa bloodstream, gigisingin yung ating endocrine glands para sa mga hormones and voila, yung pong ating 5 defense system ng ating katawan ay magigising. Babalik yung frequency and in 10 minutes, talagang amazing. Hindi kayo mag-iintay ng 24 hours. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes yung po may mga pain. Ayan, talagang po naman. So may tama pong paraan. Kaya may PPTD. Okay? Yan. So talagang may PPTD. Pressure, penetration, and traction, and diffusion. Madi-diffuse po yun sa buong katawan in 40 seconds. Okay? Kaya magugulat kayo, after nun talagang tatayo, umiiktad kahit hirap tumayo na may alalay. Yung po yung nangyayari, yan po yung mechanism, wala pong amazing except yung pong pag-apply natin and except napakaganda po ng combination ng ingredients ng ating transdermal gel physiotherapy. Okay po? So walang kakaiba. Wala pong iba doon sa aking mga kamay. Puro kalyo po yung mga kamay ko. Wala pong kakaiba. Sabi na baka sa kamay lang ni Doc Bunny, hindi po. Ang tagal ko na nagpapahid. Ang dami ko nang pinahid ng mga cream sa aking mga pasyente. Ilang tube na ang naubos. Pero hindi po nangyayari na yung 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes na talaga namang amazing. Amazing. So in one word, yung pong penetration, yung pressure, penetration, traction, and diffusion, yung pong wellness, yung harmony ng katawan, isip, at kaluluwa, ay in one word, there is balance. Mababalanse po ang lahat. At kung may balance, wala po tayong sakit, maayos yung ating defense system. Okay? Kasi perfect po yung synergy ng ating application at synergy ng ating pong ginagamit na transdermal gel. Kaya sabi nga po ni Dr. Michael Greger, na isa pong MD na sumulat ng libro na How Not to Die, ang sabi niya, is impossible is only the word used by people na hindi pa nakaka-experience ng miracle. Kaya sabi ko nga po sa lahat ng pasyente, sabi ko nga po sa inyo mga coaches, gamitin nyo ng gamitin kasi makakakita talaga kayo ng hope for the hopeless and amazing and talaga naman pong experience na talaga namang there is always healing every day. So everything and anything is possible sa magandang combination ng ating pong transdermal gel physiotherapy at saka po yung ating PPTD. Okay? Choice nyo na lang po yan. Choice nyo na lang because our health is always our choice. Ayan. So magandang gabi po. Salamat po sa time sa inyo at kung meron po kayong concern, pwede po kayong kumonsulta, pwede po kayong magpadala ng mga messages para ma-address po natin. Maraming salamat po. Ayan. So guys, no? Grabe Doc. Thank you very much po guys. Palakpakan naman natin si Doc Bunny, no? Meron diyang clap button, no? Guys, palakpakan natin. Grabe, ang daming learnings. Ako, especially po, ang dami kong natutunan.
Wait, nawala yata ako. Doc, 21 tayo ngayon sa poll. So, palakpakan po natin. Guys, clap clap to Doc Bunny. Doc, grabe po, ang daming learnings. So, akala natin na hormone, parang very simple, ano lang, pero complicated din pala talaga, Doc, no? Kumbaga, konektado lahat pala, Doc. Lahat bumabalik dun sa hormone talaga, no? Yan. So, thank you very much, Ma'am Esther. Good evening po. So siguro Doc, ano Doc, gusto ko lang maipakita Doc yung video nyo Doc. Okay lang po ba i-play natin Doc yung mga video compilation nyo Doc sa clinic? Ay, sige lang. Okay lang. Ah, Oo. Sige po, sige. share natin. I-share po namin yung ah tapos later on po mag ano tayo, mag wait lang, ba't nawala? Ah, wait lang po Doc ah. Ah, baka may mga questions po kayo. Wait Doc. Ito po. Madami na po tayong mga testimonies dito sa Pilipinas po, especially sa clinic po ni Doc Bani. Wait lang po, Doc. Ah, ayun. Ah, yan. Ito po, i-play lang natin 'tong mga video na to. Si Doc na rin magpapaliwanag kung sino yung mga patient niya po dito. Yan. Okay, share lang natin yung screen. Yan, siguro ito yung pinaka ano kanina po yung ito ba yung Doc? Ayan, yan na kanina. Oo. Alam nito, 6 plus years old to. Kanina lang po yan, this afternoon. Tuwa nga eh. Hindi nga po yan, ayaw pa nga po yan magpa-check up. Oo, nag-video yung kanyang kaibigan na nagdala. Sabi ko, sige po, kung hindi kayo nakaramdam ng ayos, sige. 10 years na po siya may mga sciatica, fibromyalgia. Ayan, so talagang hirap tumayo. Kaya nga hindi po siya nag-e-enjoy pag gumagala siya nung husband niya. So, ayan. So talaga namang in pain. Actually, yan po nag-steroids pa sa kanyang tuhod last year. Worth 23,000. Sabi nga niya, wala nangyari. Ayan. So nilagyan ko lang po siya ng surgical gown kasi mahisikip yung kanyang tuhod, hindi ko malagyan. So ayan, pinag-gown ko siya. Kita nyo nakaka-squat. Sumayaw na tuwang-tuwa. Makaka-TikTok ka na. Diba? In 10 minutes po yan. Sa TikTok. Grabe, Doc. Yan, Grabe po yung ito Doc. Ito pa Doc. Nako, ito, very classic po ito. Ayan. Si Auntie Lou, yan po hindi nakakatayo kasi nabangga po siya 30 years ago sa Rome ng kotse. Ano yan? Naalalayan po natin siya ng dalawang alalay. Pero imagine nyo, Tagalos Baños po ito. Hindi talaga ako umuwi nung nag-medical mission. Hindi ako umuwi na hindi ko na-a-apply yan. So just imagine, ang tulong sa kanya. Lakas bigla. 88 years old po ito. So may pag-asa. Ang effect niya. 9:30. Adi, to the kaya Oh, tingnan mo na pawisan ka rin. kanina pa yan si Jen, kanilang mami. Ito po naman, 70 plus. Alam ko, 79 years old to. Na-stroke po ito. 10 taong stroke. May tungkod. Ayan. So talaga namang iba ang mukha nito pag talagang tumatayo. Sige ba? Ayan. So ganun po, hirap. Ito, 77 years old din po. Hindi yan nakaka-squat. Talagang pinai-squat ko. O, kita nyo, sabi niya. Hindi sila nakakaganon. Pero pinai-squat ko talaga. Yes. Thank you, Lord. Galing, nakakatuwa po Doc. Yes. Ayan. Oh, tumayo na si mother po. Oo. Ayan, tingnan yung mukha. Kaya ilitan po kayo kasi gawa ng street. Ilitan po kayo.
Okay, so thank you very much po, no? Doc, sige po, Pastor Nap, o baka may mga question po, siguro mag-entertain tayo. Kahit mga 1 to 2 questions lang po, baka meron kayong specific po na tanong, direkta po kay Doc. So sige po, baka may mga tanong po kayo. I-grab na po natin yan dahil ang consultation po ngayon ay napakamahal. Ito si Doc ay talagang grabe po yung kanyang puso na makatulong sa marami. Grab na po natin habang andyan si Doc at halos po lahat, no, masasabi nating lahat ng posibilidad na nararanasan ng taong sakit at karamdaman ay nagmumula sa hormonal imbalances. So, Doc, ibig sabihin po, Doc, yung pag nangyari po yung mga hormonal imbalances na yun, Doc, no, hindi nagpa-function yung mga hormones. So, symptoms doon siya lumalabas and later on, Doc, nagde-develop siya ng mga sakit, di ba? Mga chronic, mga degenerative diseases. So, ibig sabihin, Doc, ano pala talaga din yung hormone, hindi pwedeng baliwalain po, no? Yes, oo, tama Coach Alan. Kaya nga yung katawan natin, laging ko sinasabi, yung katawan natin nagbibigay ng signals yun eh. May mga pain, certain pain. Naririnig natin yan doon sa matatanda natin, mga lolo-lola. Sinasabi nila, sa yung sakit ng kalingkingan, damdam ng buong katawan. So nagsasabi yung katawan natin, bago pa atakihin yung ating certain organs, yung puso, yung liver, yung kidney, nagsasabi na yung pain, may mga pain. So that means isa signals na meron tayo pong problema. Hormones agad yan. Kasi yung imagine nyo yung nagta-traffic, mawala yung nagta-traffic, mawala yung traffic lights, mawala yung traffic enforcer, problema na talaga yan. So makinig kayo, ganun pa lang, agapan nyo na isa preventive medicine. Kaya nga homeopathic yung ating transdermal gel talaga. Oo. Yeah. Yeah, thank you, Doc. Doc, may question po dito, Doc. Pag may asthma, pwede rin ba at paano dapat i-apply ang Somaderm? Yes, oo. Ina-apply. Kanina may asthma din po yung yung may nag-steroid sa tuhod. Actually, ang ginawa ko, kaya po magko-combine yung Somaderm at saka yung AWE. So pag na-apply nyo yon na-stimulate yung blue, yung Somaderm sa mga pulses, yung pong AWE, ipinapahid ko po kung saan yung may problema. Kanina pinahiran ko siya sa dibdib at likod kasi yung po malapit sa baga. Nako, talaga namang hindi siya, talaga yung atake ng kanyang hika ay hindi talaga. Kaya kita niyo sumayaw-sayaw talaga sa tuwa nung asawa niya. Sabi niya, kumuha ka na niyan, mag-down payment ka niya kay Doc. Ipakuha mo na agad sa Wednesday kasi lilipad po sila sa Iloilo, uuwi sila for the Holy Week. Just imagine. O ano bang aking puhunan doon? Yung kokonti lang tinitipid ko nga po yung pong cream, pea-size na lang nilalagay ko, sinatati ko pa, pero tininyo natulong sa kanya. But of course, yung desire natin gumaling. Sa dibdib po yung AWE, pagkatapos po nung Somaderm, yung blue. Okay, so yes, no, thank you, Doc. Doc, consult ko din, ano ang paraan para makorek ang goiter? Yun, goiter, Doc. Yes. After po nung pinaka-importante po yung yung pong carotid glands, yung pang-tatlo. Dito po sa pulso natin and then dito sa puklitsa. Ang pinakatatlo po yung carotid glands. Dapat paabutin nyo po dito sa may puno ng tenga. Pagkatapos pag nahihimas nyo na po pataas. Actually pataas po, wag pababa. Pataas lagi ang hagod. Oo, kasi para pumasok. Pagpalabas, iba detoxification yon. Dapat pataas ang hagod. Tapos, yung pong excess, pagbasa pa, ilagay nyo po sa lalamunan. Para po diretso yan. Pataas pa rin po yung hagod. Actually, gusto ko kayong bigyan. Yes po, oo. Yung pong hagod pataas. And then, of course, kung nakikita nyo, meron akong rhythm. 12 rhythm ko po clockwise. Yung pong rhythm, it needs to follow the direction of the earth movement. Ganun po kami sa touch therapy, sa acupressure. 12 ikot lang, hindi nyo kailangan patagalan ng patagalin. Ang test ko lang po, yung 40 seconds dito sa pulso, bakit 40 seconds o 40 counts, para po malaman ko kung merong inflammation or may pagbabara.
Pag yung pong 40 seconds, basa pa, nahawakan ko, ibig sabihin, hindi po gumagana. That means basa pa yon. Dapat kasi in 40 seconds, tuyo na yan. Ibig sabihin, maganit na. Pag hindi mabasa pa po, ibig sabihin maraming inflammation, maraming blockage yung pasyente. Kaya kailangan dagdagan yung application, tapusin yung 7. So kung may thyroid dito sa carotid glands, yung excess dito po sa lalamunan. Ayun. Okay, Doc. Thank you, Doc. Product presentation this coming Tuesday po, meron tayong overview po, product presentation, PLM po. Doc, paano po gamitin pag may heart problem? I have angioplasty po. Hmm. Doc, naka-mute po kayo, Doc. So sige po. Kaya po kanina nakita nyo, pinagsuot ko ng surgical gown yung aking pasyente kasi Na masikip yung angioplasty. pantalon. Oo. So kaya ano ko, kasi yung pong ilalim, yung pong pleatial, yung ano pong tawag dito, yung alak-alakan. Nilalagyan ko po yan kasi malapit po yan dun sa gastrocnemius, yung pinakamalaking muscle natin. Ano bang tawag dito? Yung pong muscle natin. Pagod na pagod. Take note, yan po ang second heart. Kung gusto niyo pong matouch yung ating pong puso yung may mga cardio issues, hindi ko po nilalagay sa dibdib, kundi doon po sa may popliteal, yung sa likod po ng tuhod. Malapit po yan pababa, doon po sa may knee. Ayan, so doon ko po nilalagay kasi yung malalaki po nating pusog-pusugan, yung po yung second heart. Doon po nyo lagyan. Okay? Lalo po yung AWE. Okay? So yung may mga problema sa puso. Kasi take note, may aneurysm po tayo, varicosis aneurysm. Kaya kung malalaki ang varicose, prone yan sa mga heart disease. Hindi lamang po sa puso at sa brain yung aneurysm, pati po yung ating malaking ano natin dito, muscle sa binti. Okay, okay, Doc. So, yun po, no? Knee pain, I think doon sa knee pain mismo, Doc, no? Yung pahidan mismo yung may pain talaga. And of course, sa likod ng tuhod, Doc, no? Yes. Ang ginagawa ko talaga, sa likod ng tuhod, yung 7 pulses sa likod ng tuhod. Tapos after nun, yung AWE, kung saan may pain. Sa tuhod ko nagagamitin yung green, yung AWE, kung saan may pain, kung sa balakang, sa tuhod, pero tatapusin ko muna yung 7 pulses. Kung hindi ko po napapahiran yung pusod at singit, pinapupunta ko po sa CR, binibigyan ko po at pinapapahid ko. Kung meron po silang mga feeling na invasion of privacy. So sila. Pero kung hindi, yung 5 lang, minus the pusod and the singit. Ayan. Pero kung sa bahay nila, maganda po mapahiran yung pusod kasi yan po yung sa fat burning at saka po dun sa liver. Pag naglagay kayo sa pusod, pag inikot nyo yung 12 rounds na acupressure towards the right po, sa side ng right ng tiyan ninyo. Kasi naandun yung liver, the kidney, the gallbladder, the pancreas, and yung pong bile production. Okay, so thank you very much po, no? Doc, thank you very much po sa mga sagot po sa mga tanong ng ating mga attendees po. So, again, no, guys, of course, we will upload this po, itong replay doon sa ating Facebook group. And nandun din po lahat ng mga testimonies natin, even sa mga group chats po natin. So, I think yun lang, Pastor Nap. Baka meron po kayong gusto idagdag, Pastor. Okay na. Thank you very much, Okay, Doc. Thank you Doc very Bunny, much. thank you Mga very much po. additional learnings. Thank you Dami naming everyone. learnings. Ayan, hopefully So blessed, makatulong. no? Yes, Doc. Thank you very much and salamat po sa time. Good night po, Doc Bunny. Thank See you you very also much. Tuesday. See you also Tuesday, 8 p.m. See you sa Tuesday po. Product overview po tayo ng Tuesday po. So, thank you very much, Doc. Thank you, Doc. Good night. Thank you po. Happy Good night, weekend. everyone. Happy God bless. weekend po. God bless. Bye-bye po. Bye-bye.